Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makahagawa ng mga ginagawa ko. At higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimabaya online at sa lahat ng nasa abroad. Sang magandang araw po sa inyong lahat. Nitong nakalipas na mga araw, nitong buong linggo, simula nung linggo, kung sinubaybayan natin ang lahat ng mga ebanghelyo, ipinakilala ni Jesus ang kanyang sarili sa mga tao. Simula nung linggo hanggang kahapon. Gumamit si Jesus ng iba't ibang imahe para magkaroon ng malinaw na ideya ang mga tao tungkol sa kanyang punto at tungkol sa kung sino si Jesus. Gaya na lang ng mga imahe ng mabuting pastol at ilaw. Yung mga nandito, mga nagsimba. Simula nung Sunday, di ba? Pinagdiwang natin ang linggo ng mabuting pastol. Inihalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili sa isang pastol. Sa isang mabuting pastol. At ganun din, ginamit niya ang imahe ng ilaw. At ganun din naman tayo kung minsan. Para mailarawan natin ang isang bagay o ang isang tao, gumagamit tayo ng imahe. Diba? Halimbawa, sasabihin natin, malarosas na pula ang labi. Diba? Gumamit tayo ng imahe ng rosas. Kasi meron tayong ideya, meron tayong kaalaman kung ano ang pula ng rosas. O kaya sinasabi mo, parang anghel sa ganda ang dalaga. Diba? Pakitingnan mo yung katabi mo. Mukha bang anghel? Tulog na no? Tulog na. O kaya sinasabi natin, gakidlat sa bilis. O di ba? Gumagamit tayo ng mga imahe para maging malinaw, para mas maunawan natin. Ganun nga. Oo nga,
Di ba? At yan ang ginawa ni Jesus. Pinakilala niya ang kanyang sarili gamit ang mga imahe. Pero matapos ni Jesus ipakilala ang kanyang sarili, ngayon naman pinapakilala ni Jesus ang kanyang Ama. At sa pagkakataong ito, ibang imahe ang ginamit ni Jesus. Hindi na bagay, hindi na isang mabuting pastol, hindi na isang ilaw, kundi ginamit niya ang kanyang sarili. Ginamit ni Jesus ang imahe ng kanyang sarili. Gaya ng sabi ni Jesus, kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita. Malinaw, hindi ba? Malinaw ang ibig sabihin at punto ni Jesus. Kung sino mang nakakita kay Jesus, nakakita na sa Ama. Ano itsura ng Ama? E di yung mukha ni Jesus. Malinaw, di ba? Pero tila nalito pa si Felipe. Kaya nga, napatanong pa siya. Sabi niya, Panginoon, ipakita ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami. Siguro kung si Felipe nagtanong sa atin, sasabihin natin, no? Paulit-ulit, Felipe. Ha? Makulit. Ha? Paulit-ulit. Ha? Kaya nga, ipinaliwanag pa ni Jesus. Kasi labong-labo itong si Felipe. Pinaliwanag. Kasi malabo para kay Felipe. At ang sabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Malinaw ang pagpapakilala ni Jesus na ang Ama at siya ay iisa. Si Jesus ang imahe ng Ama at ginawa itong pagpapakilala na ito ni Jesus dahil alam niyang siya'y malapit ng magbalik sa Ama. Kaya naman, siya'y nagpapahiwatig na. Sinasabi na niya na kapag dumating ang araw o panahon na sila ay maghahanap ng Diyos, aalalahanin lang nila ang kanyang imahe. Kung sila ay gustong makarinig ng Diyos, aalalahanin lang nila ang pangaral at mga aral ni Jesus. Gaya ng sabi ni Jesus, ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinabi sa ganang aking sarili. Ang Amang sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Sa madaling salita, kapag nagpagaling si Jesus, nagpagaling ang Ama. Kapag nagpatawad si Jesus, nagpatawad ang Ama. Ang pagmamahal ni Jesus ay pagmamahal ng Ama. Kaya anumang gawin ni Jesus ay gawain ng Ama. Malinaw? Ang galing ang galing ng pagkakasunod-sunod ng pagpapakilala ni Jesus. Sinimulan niya sa imahe hanggang sa kanyang sarili, patungo sa pagpapakilala sa kanyang Ama. Imahe kay Jesus sa kanyang sarili at patungo sa Ama. At ito rin yung maging hamon sa atin. Tayong mga alagad, tayong mga sumusunod, nananampalataya, at tayong mga naglilingkod kay Jesus. Sana lahat ng ating gagawin, ganun din. Hindi magtatapos para ipakilala ang ating sarili, kundi maghatid patungo kay Jesus hanggang maipakilala at maiangat at maitanghal ang Diyos. Hindi ba ganon?
Kaya ka naglilingkod. Kaya tayo, mga alagad ni Jesus, hindi naman para ipakilala ang ating sarili. Hindi ka kaya naglektor para sumikat. Hindi ka kaya nagdebosyon sa mahal na ina para mangampanya. Para ipakilala na, oh, yan, mabait yan. Hindi. Ginagawa natin ang lahat ng ito para mapakilala si Jesus at maitanghal ang Ama. Ito yung ibig sabihin ng sinasabi nating, to God be the glory. Narinig nyo na yon? Ha? To God be the glory. Ibig sabihin, hindi sa iyong pagkilala. Hindi ikaw ang pinapakilala. Ng bawat ginagawa mo, ginagawa para maipakilala si Jesus at para maitanghal, mabigyan ng gloria ang Ama. Ito yung hamon sa atin. Ang mapakilala ang Diyos sa lahat ng ating ginagawa. Hamon. Hindi para kalimutan ng ating sarili. Hamon, kundi ipakilalang lubos ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen. Amen.